Hello, good evening, good afternoon, good morning, wherever you are. To all my friends out there, magandang araw sa lahat sa inyo. At alam ko na hindi ganun kaganda ang araw dahil sa dami-daming mga bad news na nangyayari sa buong mundo ngayon. Lahat tayo naka-experience ng iba't ibang klase ng mga problema. Gaya rin ng iba na sila ay nawala ng mahal sa buhay dahil sa mga iba't ibang klaseng sakit na ating din hinaharap ngayon. Tapos mga friends, meron lang ang i-share ko ngayon ay isa sa mga napaka-importanting mga tanong na nasasagap ko doon sa social media, kasi po ako ay may Facebook account at nakikita ko sa mga news feed na ang dami-dami ngayon lagay ng profile nila na may kandila, ibig sabihin mayroong namatay. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, napakarami. Halos everyday ang dami-dami nagpo-post ng ganon. At ayun sa balita, busy po yung sementeryo. Umagang-umaga pa lang ang dami nang naglilibing. Napakasakit, napakasaklap na balita ito mga friends. Lalo na kung sa ating pamilya mismo nangyayari. Hindi natin masyadong ma-feel kung sa ibang tao nangyayari ang itong calamity na ito, trahedya na ito na hinaharap ng bawat isa sa atin. Ngayon, ganito kasi yon. Karaniwan po nang naglalagay ng mga post ay nagsasabi na you are now happy in heaven. I know na it is time na wala tayong magawa kung ito ang kagustuhan ng Diyos, ganyan, bla bla bla. So, sa palagay nyo ba mga friends, tama ba na sabihin natin na ang kamatayan ay kagustuhan ng Diyos? Or pinaplano na ng Diyos na ganitong araw ka mamatay, na kung darating na ang oras mo, wala ka nang magawa dahil oras mo na? Ano sa palagay nyo mga friends? Agree ba kayo doon sa idea na yon? Hindi ko kayo hingian ng answer, basta maghanap kayo ng answer sa sarili nyo lang kung talaga bang kagustuhan ng Diyos na tayo ay mamatay ng biglaan, ng mga accident, ng gaya ng COVID, yung biglaan ng pagkamatay niya, yung parang ang lakas-lakas, hindi inaasahan, kinabukasan na lang or makalawa ay makakuha ng virus at nasawi. Napakasaklap po ang pangyayari ngayon. Ito ba ay masasabi natin na kagustuhan ng Diyos na mangyayari sa tao? Siguro mga friends, ang sagot natin, bawat isa ay iba-iba. Mayroon naman na oo, mayroong hindi. Pero maganda siguro mga friends na i-consider natin yung kung ano yung nakasulat sa Biblia na tumpak na sagot. Oo, parang tayo mga friends. Halimbawa, ikaw mapagbintangan na ikaw ang pumatay or napagbintangan ang pangalan mo na ikaw ang gumawa ng masama. Ano ang maramdaman mo? Ano ang maramdaman mo na ikaw na isang inosente, ikaw yung napagbintangan na gumagawa ng krimen? Hindi ka ba masasaktan? Hindi ba iyon unfair sa iyo at ikaw ay ikukulong sa hindi mo kasalanan? Or hindi ka man makulong pero ang mga tao ay parang lahat na lang ng kasalanan ng iba
ibinato sa iyo, ano ang maramdaman mo? Narinig nyo ba mga friends na sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay pag-ibig? Pasensya na po tabi. Ang Diyos ay pag-ibig. So, kung i-imagine natin, kung pag-ibig ang Diyos, bakit hinahayaan niyang lahat tayo ngayon ay magdurusa? Diba? Hindi nyo ba naisip yon na sa ganong paraan, maiisip po, sino kaya ang gumagawa ng kasamaan dito sa mundo? Ano ba ito? Ano ng Diyos? Kagustuhan ng Diyos? Gaya ng mga nabalitaan natin na yung mga inaakyat bahay, tapos nasawi ang buhay. Tapos yung mga sakuna ngayon, yung mga flooding, yung mga diba, ang dami ngayon na wala ng buhay. Sabihin ba natin ito na kagustuhan ng Diyos? Hindi ba iyan salungat doon sa sinasabi na ang Diyos ay pag-ibig? Oo. So maganda mga friends na buksan natin yung ating bulay-bulay natin kung ikaw yung makapangyarihan na Diyos, mapagmahal na Diyos, makakaya mo ba na parusahan yung mga tao, yung bigyan sila ng mga COVID, bigyan sila ng mga, yung iba na re-rape, kagustuhan kaya ng Diyos yun? Kasi kung mapapansin mo, yung comment sa social media, papansinin yung mga friends, sabi niya, pag araw mo na talaga. So, parang nakatakda na yung buhay mo. Ngayon, sino ba ang nagtakda ng buhay? Di ba? Parang yun? Parang sinasabi mo na tinakda na ng Diyos. Di ba parang ganon yung nasa isip nyo? Ano sa palagay mo? So, hindi ko kayo hinusgahan, pero this is my own observation. Hindi lahat ng tao ganun ang pananaw. Pero mostly ganun. Oo, parang tinakda na ng Diyos yung araw ng kamatayan ng bawat isa sa atin. Na sinabi nila na pag oras mo na talaga, sa ayaw mo man o sa hindi, wala kang magawa dahil oras mo na. Alam nyo ba yung salita na paninirang puri? Paninirang puri? Yung pinagbintangan ka ba yan? Paninirang puri ba yan? Kasi nangyari yung before, balikan natin yung history talaga, history ng tao, yung unang tao na ginawa ng Diyos na si Adan at saka si Eva. Balikan natin yung history nila. Alam niyo ba mga friends, kung ilang taon bago sila namatay? Mga ilang taon kaya? Sa palagay nyo, mga ilang taon namatay bago si Adan at si Eva? Check natin sa Bible. Okay, i-research natin. Punta tayo sa Genesis. Yung Genesis kasi mga friends, doon nag-umpisa yung pinaka-creation, yung create, kung paano kinikreate yung lupa. After that, paano kinikreate ang mga plants, mga hayop. Tapos, ang pinakalas na kinikreate ng Diyos ay yung tao. Okay, nakita ko na mga friends. Okay. Sa Genesis 5:5, sinabi dito, so all the days of Adam's life amounted to 930 years, and then he died. So, haba ng buhay ni Adan is 930 years. Bakit kaya ang haba, no? Tapos, sabi pa dito, tingnan natin,
sa Genesis 5:4, and becoming father to Seth, Adam lived for 800 years old, and he became fathers to sons and daughters. So, ang tanda na nila, nanganganak pa rin, di ba? Ang husay. So, hindi pala katulad ngayon ang mga tao noong unang panahon. Kasi, ang haba pala ng buhay nila. Kung mabasa nyo mga friends, kung may Bible kayo, pwede nyong tingnan yung Genesis chapter 6. Andyan lahat yung history ng mga mahahaba ang buhay ng mga tao nung ating ninuno. Oo, ito yung chapter 5 this is the book of Adam's history. In the day that God created Adam, He made him in a likeness of God. Oh. Ano ibig sabihin ng likeness, di ba? Yung parang pareho ng personality. So, pareho ng naramdaman. Gaya ng tao, nahahabag tayo kapag makakita tayo ng mga masasamang pangyayari. Parang tingnan mo kapag nakikita ka ng injustisya, parang galit na galit ka. Bakit? Saan mo nakuha yung feeling na yon? Kasi yung feeling na yun ang feeling ng Diyos. Kasi we have likeness of God. So mayroon tayong pareho na qualities. O, diba? So, mayroon pa dito na pinangalan na si Enos is 905 years old. Then si Kenan is 910 years old. So Mahalalel 895 years old. Jared 962 years old. And then sino pa ba to? Methuselah 969 years old. So, si Noah ba? After becoming father Noah, so nung 500 years old si Noah, nanganak din siya. And then namatay siya, 900 plus din ba? Okay, so mahaba-haba ito na mahaba-haba na story. So ini-encourage ko kayo mga friends na walang mawawala kapag nagbabasa tayo. So magkaroon pa tayo ng mga idea. So take a break muna tayo and let's continue later. So kung ano yung cause kung bakit tayo ay nagdurusa ngayon at hanggang kailan tayo magdurusa sa mga hinaharap natin na problema. Number 1 natin kaaway ang pagiging matanda. Tatanda tayong lahat, tapos pagdating ng katandaan natin tayo ay namamatay. So walang exemption, lahat tayo ay mamamatay. Kailan ba matatapos ito? Or bakit nagkaroon ng ganito? So, the most important question in life ito. So, see later. Pahinga muna natin ang ating cellphone. See ya. Hello mga friends, once again. So, thank you sa inyong pagpatuloy sa pagpakinig. So, about me naman, nakatulog na ako ng 4 hours bago mag-umpisa at papatuloy ko itong ating itong isi-share, ibabahagi ko sa inyo ngayon. So, balikan natin mga friends yung about sa atin na lahat tayo po ay darating ay mahuhulog sa ating pinaka-best enemy na yung kamatayan. Whether we like it or not, talagang darating tayo doon. Talagang
yan ang number 1 na kalaban natin, ang kamatayan, ang pagtanda at ang kamatayan. So, paminsan hindi natin iyan ang naisip na yun pala ang number 1 natin na kaaway. Okay? So, kailangan natin itong pagtuunan ng pansin, ating alamin kung bakit ang tao ay nagkaroon ng ganitong sitwasyon na paiksi ng paiksi ang ating buhay, pahirap ng pahirap ang ating buhay, at hindi na nila naintindihan kasi sa ngayon andito na tayo sa computerized world, pero instead na mas madali lahat, gaya ng transportation, ang dali-dali, hindi katulad namin noon mga friends na maglalakad kami ng 3 hours para lang makapag-aral. Tapos maraming mga bagay na nagbabago, pero paiksi ng paiksi ang buhay. Pahirap ang buhay. So ano yung dahilan doon? Ano yung cause? Ano yung pinaka-cause ng ating paghihirap dito sa mundo? So, matitrace lang natin ito mga guys. Kung titingnan natin yung history. So, ng history ng umpisa ng ng tao, paghihirap ng tao dito sa mundo, yun yung pinaka-cause kung bakit tayo naghihirap. So, isi-share ko to sa inyo mga guys, kasi kung bakit importante ito, kasi kung wala tayong kalamanan sa sitwasyon na ito, malamang maiiba yung pananaw natin. Ang akala natin na tayo ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo namamatay, kung bakit tayo naghihirap ngayon. Yun lagi ang nasa isip natin, na iyan ay kagustuhan ng Diyos. So, meron akong i-share sa inyo, pinakauna sa lahat, sinabi ito dito sa Biblia. Sabi dito, kapag dumaranas ng pagsubok, huwag sabihin kanino man, sinusubok ako ng Diyos. So, napaka-importante ito na isang reminders na kapag mayroon tayong pagsubok, kahit ano man yan, hindi tayo magsasabi na sinusubok ako ng Diyos. So, sa English, I am being tried by God. So, pagsuway, tawag doon, pagsubok, o lahat ng pagsubok, huwag sabihin na ako ay sinusubok ng Diyos. So, mayroong dahilan ito, kasi kung tutuusin, iisipin lang natin, God is love. So, imposible, kahit ikaw man siguro mga friends, kahit kayo, kung mahal nyo ang iyong kapwa, hindi kayo gagawa ng masama. Hindi kayo gagawa ng masama doon sa kapwa nyo dahil mahal nyo. So, dahil ang number 1 na qualities ng Diyos ay pag-ibig, hindi niya gawin ang kasamaan para sa atin. So, malaking question ito, bakit bawat isa sa atin, or mostly pangkaraniwan, nagsasabi lahat ay God's will. So, ano kayang maramdaman doon ng Diyos kung lahat na lang nangyayari sa atin ay siyang may dahilan?
siya yung i-blame natin. Hindi kaya siya masasaktan. Binigyan niya tayo ng kalayaan na mag-isip ng tama at mali. Kung mali ang desisyon natin, bakit natin siya sisihin, di ba? So tingnan natin yung sinasabi, no, na isang tawag doon, isang pangyayari na nangyari sa langit. Sabi dito na isang araw, i-relate ko lang sa inyo, no, isang araw sinasabihan ng Diyos ang ating first couple na si Adan at si Eva na huwag kayong kumain diyan sa prutas na yan. Kasi kapag kumain kayo ay mamatay. Oo. So pinag-anuhan natin nung nakaraan, nung minute ago na namamatay sila 930 years, di ba? So, posible sana hindi sila mamatay. Ano lang binawal sa kanila? I-imagine yung mga friends, yung isang garden napakalaki na ang daming prutas. Dami-daming prutas, mga lahat ng klase ng prutas, ng pagkain na gusto nyo. Eat all you can. Pero isa lang ang ibinawal. Halimbawa, mayroon doong, palagay natin, 50 fruits. Palagay lang natin, 50 fruits or 10 fruits. So, sa isa lang ang ipinagbawal. Isa lang sa lahat-lahat ng fruits, isa lang ang hindi pwedeng kainin. So, sinabi na ng advance na huwag niyong kainin to ha, kasi pag kinain niyo to, kayo ay mamamatay. So, anong nangyari, dumating, alam na ng dalawang couple na yon na sila ay mamamatay kapag kumain sila. So, masunurin ba kaya sila sa sa utos na yon? So, isang araw dumating yung isang ahas. Dumating yung isang ahas na nagsasalita. Nung time na yon, tulog ang lalaki, ang babae lang kausap nung ahas. Sabi niya, sinabi ba talaga ng Diyos na pag kumain kayo dito ay mamamatay? Sabi ng babae, oo, sinabi niya sa akin na huwag kumain ako niyan, kami ay mamamatay. Anong sabi ni ahas? Sabi niya, naku, ayan ang sila. Hindi yan totoo. Alam niyo ba, pag kumakain ka niyan, magiging katulad kayo ng Diyos. Oo, talaga. Sabihin ko sa inyo, ganyan. Siguro ganun magsalita si Satanas, no? Maniwala kaya sa akin, talagang nagsinungaling ang Diyos sa inyo. So, sino ang tinitempt ng ahas? Ang babae, di ba? Tulog si lalaki, tulog. Sarap ng tulog ng lalaki. So, ang nangyari, sa sobrang pag-tempt ni Satanas kay sa babae, nadala siya sa first lie na nangyari doon sa Garden of Eden. Kumain ang babae sa prutas. Anong ginawa niya? Kumuha pa ng isa at binigay sa asawa. Oh, darling, sa'yo tong isa, kainin mo. So, ang lalaki, hindi siya tinetempt. Walang nagtitempt sa kanya. Basta lang siyang kumain. Hindi man lang siya nagsabi, bawal to bakit mo ginawa to? Hindi niya sinawa yung asawa niya. Wala siyang aksyon, wala lahat. Basta lang siyang kumain. So, napakasakit isipin dahil yung lalaki hindi nagre-react,
wala lahat, basta siyang kumain. Dahil love na love niya sa babae. Mahal na mahal niya yung kanyang asawa na bigay ng Diyos sa kanya. So, ang nangyari, kumain sila. So, alam mo yung kasabihan na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Nasa Biblia yan eh. Lahat ng sasabihin niya, kailangan tutuparin. Kasi, words of, ano ba yan? Honor ba yan? Yung talagang hindi siya nagsisinungaling na sa ano yan. So, once na sinasabi niya, gagawin niya iyon. So, ngayon, anong nangyari? Ang perfect life nila, perfect lahat ang life nila sa Garden of Eden. Wala silang gagawin. Hindi sila may ang gagawin lang nila ay magbigay ng pangalan doon sa mga hayop na nakatira doon. So, nagbibigay si Adan ng mga pangalan doon sa mga hayop doon sa Eden. Sabi dito, i-share ko sa inyo kung ano ang sinabi ng Diyos nung sila ay kumakain na. Ayan na, kumain na sila, diba? So, babasahin natin. Mga guys, marami po ang nangyayari pagkatapos ng kumain ang dalawang couple doon sa prutas na yon, dahil na-test yung kanilang pagiging masunurin sa Diyos. So, after that, maraming sinabi ang Diyos. Sinabihan niya yung babae. Sinabi ng Diyos sa babae, patitindihin ko ang kirot ng pagdadalang tao mo, mahihirapan ka sa pagpanganak at magiging labis-labis na ang paghahangad mo sa iyong asawa at pamumunuan kanya. So, yun yung parusa ni Adan. Parusa ni Eva dahil sa kanyang pagsuway sa utos. Hindi lang pagsuway, kundi gusto niya na magiging katulad siya sa Diyos, gaya ng sinabi ni yung ahas, si Satanas. Kasi karoon siya ng personal desire na ay parang gusto ko nang magkaroon ng independent na hindi ko na kailangan ang Diyos. So, ang kanyang, dahil hindi nagsisinungaling ang Diyos, sa lahat niyang sasabihin ay siya ay mayroong aksyon. So, ang mangyayari, instead na walang sakit yung pagpanganak, gaya lang dati yata ng kalabaw, baka, di ba pag nanganak sila, hindi sila nahihirapan. Hindi kailangan ng doktor, lahat-lahat. Pero, dahil sa nangyari, ito yung parusa ni Eva. Magkaroon siya ng mahirap na masakit. Sabi dito, patitindihin ko ang kirot ng pagdadalang tao mo, mahirapan ka sa panganganak. Grabe, no? Kaya pala, yung sobrang sakit pag nanganak, naranasan ko noon, 3 beses na nagulat ako, bakit nanganganak pa rin ang tao? Sobrang sakit. Kung tutuusin ako, wag na. So, at saka sinabi, magiging labis-labis ang paghahangad mo sa iyong asawa at pamumunuan kanya. Kaya pala under tayo na talaga ang head of family yung asawa, no? Yan. Ito naman yung para kay Adan. At sinabi niya kay Adan, kahit inuutusan kita, huwag kang kumain ng bunga mula sa punong iyon. Pinakinggan mo pa rin ang asawa mo at kumain ka nito. Kaya,
sumpain ang lupa dahil sa iyo. Sa lahat ng araw mo, maghihirap ka bago makukuha ang bunga mula nito. So, nasumpa ang lupa. Dati, kusa na lang tumubo yung bunga ng mga prutas. Ngayon, siya ay maghihirap. Kailangan niya siyang magbungkal siguro ng lupa. Mahirapan siya bago makakuha ng bunga. So, kailangan niya i-cultivate. Kailangan niya maghirap. Tapos, mayroon pang sinabi na tutubuan ito ng mga damo at matitinik na halaman. At kakainin mo ang mga pananim sa parang. Papawisan ka at maghirap ka bago makakuha ng pagkain. Hanggang sa bumalik ka sa lupa. Dahil diyan ka kinuha, ikaw ay alikabok, kaya sa alikabok ka babalik. Simple mga friends, ito yung pinaka-cause ng ating paghihirap. Dahil sa kasalanan ng ating dalawang magulang, ating pinaka-original na magulang, si Adan at saka si Eva. So mga friends, hindi nakapagtataka bakit lahat tayo, bago tayo makakain, nagsisikap tayo. Imagine, nagtatrabaho tayo para kumain. Oo, lahat, kahit ngayon mga mayayaman, kahit may pera na sila, sisikap pa rin sila para kumain. Marami silang pinapakain, maraming sinasahuran, bla bla bla. Oo, so, ang pinaka-root cause nun ay yung kasalanan ng ating unang magulang. Kasi hindi sila sumunod. So, offspring, tayo ay offspring ng ating unang magulang. Pinaka-nanay sa lahat na si Adan at saka si Eva. Oo. Tapos, so, time goes by habang tumagal, kung mabasa natin itong buong history, no, makikita natin yung history in the past. Nandyan po sa Book of Genesis. So, dyan mo makikita kung anong mga nangyayari sa unang mga magulang natin. Sunod-sunod na yan mula kay Adan at Eva hanggang doon kay Moses, kay Abraham, hanggang sa ngayon, hanggang kay Jesus Christ. So kung kayo ang nasa sitwasyon ng Diyos, habang nagtagal, nakikita niya yung iba na masunurin. Hindi katulad ni Adan at saka ni Eva na hindi masunurin. Mayroong mga offspring na mapakasunurin. Ang isa na po dyan, ang pangalan niya ay si Abraham. So, nakikita ng Diyos na napakasunurin na mahal niya ang Diyos. Kaya, sinabi niya yung magtubos sa atin ay isisilang diyan sa pamilya ni Abraham. So, tutubusin tayo yung mga masunurin na hindi naging katulad kay Adam at saka kay Eva. Kasi hindi tayo kasali sa kasalanan nila. So, kailangan ng Diyos na bigyan ng paraan para yung mga masunurin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi nawala na ng ating unang magulang ang buhay na walang hanggan dahil sila'y nagkasala. Dahil offspring niya tayo, mayroon tayong tinatawag na inherited sin. Oo.
So, pinadala ng Diyos ang magtutubos sa atin na kanyang anak, walang iba, kundi si Jesus Christ. So, pinadala niya dito sa lupa. Binigyan ang mga Israelinhon ng mga sign na ito yung ganito yung gagawin niya para ma-recognize nyo, ganito, bla bla bla, isisilang siya sa Virgin, isisilang siya sa Galilee, bla bla bla, dami-daming sign na ibinigay sa kanyang bigay na anak nga para magtubos. Siya yung magpapatunay na mayroon pa ring masunurin dito sa lupa kahit anong pagsubok na gagawin ni Satanas. Siya ay mananatiling tapat hanggang kamatayan. At iyan ay na-prove ng ating manunubos na si Jesus Christ. Kaso lang, napakasaklap kasi marami ang hindi nakarecognize sa kanya. Lalo na yung unang panahon, yung mga religious leaders. So, dahil nangyari talaga ang sinasabi na magtubos siya sa atin, so namatay siya. So ano yung kapalit dahil namatay siya para sa atin? So maibalik sa atin yung nawala ni Adan at saka ni Eva. So ang ganda kasi isa itong privilege para sa ating lahat. Dahil yung nawala ng ating first couple, first parent nawala, ibabalik sa atin dahil tinubos na tayo ng ating manunubos na ipinadala ng Diyos dito sa lupa. Ang galing, di ba? Basahin ko sa inyo guys yung sinasabi sa Juan 3:16. Kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kay ibinigay niya ang kanyang ika-isa-isang anak, para ang bawat isa na mananampalataya sa kanya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kailan kaya mangyayari ito? Kailan makatuparan yung sinasabing buhay na walang hanggan na naiwala ng ating first couple at ibinalik naman ng ating manunubos na Jesus Christ? So, kailan ito mag-uumpisa? So, diba? So, kung ating bulay-bulayin, kung maniniwala talaga tayo na ito yung purpose ng Diyos na lahat ng masunurin sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ilang years bago namatay ang first couple is 930 years. So, it is proven na talagang mayroon tayong chance na mahahaba ang buhay natin. As in, napakahaba. Hindi katulad ngayon mga guys. Sa ngayon, tingnan mo ha, isisilang ka. Bago ka magdating ng time na pwede kang magtrabaho, mag-aaral ka 20, hanggang 20 ka mag-aaral. Ilang years ka magtatrabaho? 20 years, diba? 25 years. Pagdating mo ng 50, masakit na lahat, tuhod, ulo, lahat, wala nang lakas. Ako ngayon guys, 48. Parang hinang-hina na ako. Parang, ano ba yan? Bakit ganun ang buhay natin? Ang iksi, pagdating ng 50, mang lambot na ang mga buto. Ito ba talaga ang buhay? Ito ba talaga yung purpose ng buhay? 'Di ba? Kung mapagmahal ang Diyos, bakit ang tao hanggang 70 wala na? Kung lalagpas ka 70, bonus na. 'Di ba? Bonus na. So mga guys, yung pag-asa na ibinigay sa atin na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ito ay free. Free lang ito, as in free. Pero, mayroon tayong dapat gawin. Mayroon akong example mga guys ha.
Kaya ng mayroong patalastas yung government. Sabi niya, bukas sa market may free banana. Free banana sa market. So, magdala kayo ng supot doon. Lahat ng, kung ilan ang gusto nyong banana, pwede nyong kunin. Saging. So, free lang, di ba? Oh, sarap kayo ng saging. So, kukuha ka doon ng mga hilaw-hilaw pa para mahinog yung pagkadating ng ilang araw. So, free. So, ngayon guys, dahil free yon, mayroong action kang gagawin. Una, kung nagbigay siya ng oras na kukuha, kailangan mong pumunta ng tamang oras. At kung saan man iyong market na yon, kung gaano yon kalayo sa bahay nyo, kailangan mong bumiyahe para kumuha doon. So lahat, kahit free iyon, kailangan mo pa rin ng effort. Kailangan mo ng effort. Kailangan mo magbihis, kailangan mong umalis, maglakad, mag-prepare, at dala ng supot kumuha doon. Free, pero kailangan ng effort. Hindi siya kusang dumadating doon sa inyo. Hindi siya delivery. Yan. So, doon mo makikita yung interest ng tao kung siya ay kumikilos. Kasi mayroong, halimbawa, mayroong mga sinasabi na free pero hindi pala siya interesado, di ba? Ang ginagawa ng government, yung kusa kang kumuha, doon makikita kung sino yung willing na kumain ng banana. Hindi siya kusang dumating sa inyo, kay malay mo hindi nyo type, di ba? So binigyan tayo ng freedom to choose. So ngayon mga friends, yung everlasting life is free. Free, pero kailangan natin ng effort na pagkukusa din na ipakita natin na willing tayong mag-avail sa free of charge na everlasting life. So, kung sino man sa inyo yung willing na mag-avail sa itong mga free of charge na mga madali lang ito. So, pwede kayong mag-pray, manghingi ng guide. Manghingi kayo ng guide kung anong dapat gawin. Kasi lahat yan, nandyan lang sa loob ng Biblia. So, ang pinakaunang question dyan mga friends is, mahirap kasi maniniwala dyan kung talagang tayo ay hindi tayo convinced. Kahit sa sarili natin, alam natin kung gaano ka-importante ang salita ng Diyos sa buhay natin. So, yun yung una natin i-cultivate. Kung mayroon ba tayong desire na matutunan ang lahat ng promises, malalaman natin ang lahat ng promises ng Diyos sa hinaharap. At saka yung ano ang dapat gawin. O, detalyado po mga friends kung ano ang pwede nating gawin. Nandyan lahat, naka-ready-made. Ilang years na before tayo isinilang. 1,000 years na ready na manual guide kung ano ang dapat gawin natin to avail this opportunity. At sa isa pa, hindi tayo matulad doon sa ating unang parents na si Adan at saka si Eve na lack of appreciation sa binigay ng Diyos sa kanila. Hindi nila na-appreciate yung napakaraming mga prutas na ibinigay, yung clear na tubig. Kung ma-imagine mo mga friends, yung isang paradise na complete perfect life, naniniwala lang sila sa ahas na walang ibinigay, cell stock, magaling lang sa cell stock, pero wala pang ibinigay. Kung baga, sa ngayon, ayun ay tinatawag na mga scammer, yung nagsasalita lang
pero walang naibigay. Yung puro promise. Pero yung Diyos na nakikita na natin lahat ng binigay niya, nag-i-enjoy na tayo ngayon sa lahat. Lahat ng ibinigay niya sa atin for free. Lahat nandito na. Sa nga tulad ngayon habang nagsasalita ako mga friends. Diba? Nakwento ko sa iyo nung nakaraan. Habang ngayon nagsasalita ako, nakahinga ako, nakakuha ako ng hangin. So what happened if hindi na nag-function na yung lungs ko? Lalagyan ako ng oxygen, di ba? Para ako'y makahinga. Mahal ang oxygen mga friends. Isang tangke, wala akong idea. Ipalagay lang natin 4,000. Imagine natin mga friends gaano kamahal ang oxygen. Pero binigyan tayo ngayon ng free. So ipalagay ko 48 years non-stop oxygen. 48 na ako ngayon. Non-stop yung oxygen na ibinigay sa akin ng Diyos. Kung sisingilin kaya ako niya, no? Kano kaya ibibayad ko? Makakabayad kaya ako? Yan. So, yung appreciation natin, yung napakaliit na bagay, hindi natin nakikita, pero nandyan. Ipagpapalit ba natin ito sa iba pang bagay na natanggap natin? Yung happy dito, happy dyan. Walang problema ang happy dito, happy dyan. Pero kailangan natin i-meditate, imuni-muni. Ano ba talaga ang mga bagay na ibinigay ng Diyos ng free sa atin? At kahit hindi man tayo sinisingil, never siya naningil dahil mahal niya tayo. Pero pwede tayong magbayad. Hindi natin kayang bayaran yung mga yon. Pero pwede natin mabayaran yon sa pamagitan ng pagpakita ng appreciation at hahanapin natin siya sa pamamagitan ng Biblia. Makilala natin kung ano talaga ang gusto niya para sa atin. Ano talaga yung ikakasaya niya na dapat natin gawin. At tayo ay magiging isa sa mag-desire na mabubuhay ng walang hanggan. Kahit free niya gustong ibigay sa atin yan. Pero kailangan natin ng, mayroong isang tao sabi niya ganon, ano ba yan? Kahit free lang yan, ayoko. Ganyan. Sabi ng iba, ano to sale to? Ay nako, sale. Ay nako, kahit sale pa yan, kahit ibigay pa yan sa akin, ayoko, wala akong interest sa ganyan. O parang napipilitan yung isa, di ba? Yung isa interested. So, mangyayari, mga friends, gusto ng Diyos yung interested ones na nag-appreciate sa lahat ng bagay na kanyang na binigay, although hindi siya naningil. So, mayroon ba tayong puso na nauhaw sa katotohanan sa salita ng Diyos? Mayroon tayong puso na ganyan. Hindi nagtatangi ang Diyos. Lahat tayo welcome. Lahat tayo welcome mga friends. Wala siyang pili. Mahirap ka man o mayaman, kahit anong lahi ka, kahit anong itsura mo, kahit ilang taon ka pa, lahat tayo welcome. Anytime, 24 hours, 7 days, 24/7, siya nag-iantay lang sa atin. So, nasagot ba mga friends yung kung bakit tayo na kihirap at bakit tayo namamatay? Saka ano yung ating future, ang pag-asa? Kailan kaya yun darating yung pag-asa natin? So napaka-interesting yan. So sa lahat ng mga interesado, pwede kayo maghanap ng tutulong sa inyo paano kayo makaintindi. Kailangan yan yung willing heart o uhaw na puso sa
Hindi lang tayo nauuhaw sa tubig, kundi nauuhaw din tayo sa katotohanan na magiging close tayo sa ating may kapal. Salamat mga friends dahil hindi kayo nagsasawa sa pagkikinig. Actually, mag-iisang oras na tayo. Salamat ng marami at siguro hindi ko pa alam kung kailan ako maggawa uli ng ganitong one-on-one talk. Iniisip ko lang kasi isa lang ang nakinig ngayon. Isa lang. Kung sino ka man, please share ba? Kaso lang nahiya ako kapag sinishare itong video na to. Ito ay galing sa aking puso at gusto kong i-share lang sa inyo kung ano yung mga natutunan ko at sana po nakatulong ito sa inyo, nakatulong ito ng konti, kahit konti lang, kahit 1%, masaya na rin ako at mayroon akong na-share sa inyo. So today is Sunday na, Sunday morning. So this is very special para sa lahat yung sinatawag na Saturday, Sunday. So kung may balak kayo na umalis or kunting ingat mga friends. Double ingat. Kasi po malala na ngayon yung ating sitwasyon sa virus. Dami-dami na ngayon mga balita. Kaya kung nabanggit ko sa iyo nung umpisa na ang news feed ko sa Facebook lahat ay condolence, sabing ganun. So ang sakit na isipin ang pangyayari na ito. Pero tandaan natin, lahat ito ay may katapusan. Gaya ng isang gabi, magkaroon ng umaga. Gaya din ng tag-ulan. Darating ang araw ng pagsikat ng araw. So, mayroon tayong pag-asa at excited tayo na darating ang panahon na wala na ang mga problema gaya ng pagtatanda at ang number 1 enemy na kamatayan. So dahil hindi ito free, kailangan natin kumilos ngayon. Thank you. No. Free ito, pero kailangan natin ng effort. Kamali ako ng salita, pero salamat sa inyong consideration sa iba-iba na paminsan hindi ko na sabi ng diretso. Oo. So salamat mga friends, salamat, have a nice day. And yun lang ang may share ko sa inyo sa araw na ito. Bye! Hi mga friends, may nakalimutan ba pala akong sasabihin sa inyo? So, gagamitin ko po itong mga ilang minuto kasi gusto ko po kasi gawin itong 1 oras na video. So, nakikita ko kulang pa siya ng 8 minutes. 8 minutes pa kayo makikinig. Sakit na ang tenga. Gusto ko lang masabi sa iyo mga friends, i-encourage ko kayo na yung time na ibinigay sa atin ay paunti ng paunti. So, we can make use of our time kasi hindi natin alam kung ano yung mangyari natin sa inaharap. Okay? So, magkaroon tayo ng goal sa buhay kung ano ating gagawin. So, sa ngayon, ano pa ba ang iano ko sa inyo? Dahil umaga na kasi dito. Almost 5 o'clock. So, 4 o'clock in the morning na. Dahil day off ko. Tapos, ngayon, sa maya-maya, sa umaga, daming gawain dito sa bahay. At dito sa amin, walang katulong dito. Ako yung katulong.
So, lahat ng gawain sa bahay, ako. So, ang laki ng responsibilidad ng isang babae. So, nakita na rin kanina, di ba, na bakit ganon? Wala, nasira na pala itong ano ko, eyeglass. No? Kasi nahulog to eh. Ilang beses nahulog. Pasensya na po. Ayan, ang i-encourage ko sa inyo pala ngayon, dahil nakinig kayo dito sa aking video, encourage ko rin kayo na gumawa rin kayo ng mga video nyo, at kung maaari, i-share nyo rin sa akin at mapanood ko, at magkaroon tayo ng exchange of hindi lang yung ako lang lagi yung nagsasalita, or you can leave a comment below kung ano yung mga tanong ninyo sa buhay. Pwede kayong mag-question, at kung mayroon kayo, pwede nyo siyang i-comment sa baba kung ano yung gusto na topic na gusto nyo. Pero hindi ko pa alam, mga friends, kung kailan ako magsasalita uli, kasi sa totoo lang ako ay naku-conscious, kasi nahihiya din ako. First time ko po na magganito sa YouTube. So, I use this opportunity, pero hindi ako lagi na magganito. Kada kailang video na ba ako nagaganito, pangalawa na to. So, sana napanood nyo rin yung pinakauna, yung first video ko. So, pangalawa na ang video na to na dami kong sinasabi. So, yung isang video ay 1 oras din. So, itong isang video naman ay 1 oras. 2 oras ka lahat. Gusto ko palang magpakilala, no. Ako pala ay si Esther Arnaiz. Ako po ay taga Masa, Dumanhog, Cebu. Wala na po akong mga magulang kasi mga years ago nawala na po sila dahil sa sakit. Kasakit po silang dalawa. It's very sad kasi yun yung katotohanan. Lahat tayo magkakaroon ng mga sakit. So, ako ngayon, kahit nandito ako sa edad na 48 years old, marami na rin ako naramdaman sa aking katawan, gaya ng pagmamanhid ng mga binti, dahil siguro gamaliit pa lang kami, naglalakad na kami sa malayo na mga school, at saka nag-aakyat kami ng bundok para mangunguha ng damo para sa mga hayop, at nagbubuhat kami ng mabigat, naghakot ng tubig. Kaya yung aming mga binti, mayroon siyang diferensya. At saka naalala ko dati, kapag pumunta ako sa bahay ng uncle ko, pumunta kami sa Atabay para maghakot ng tubig. Sa isang araw siguro 6 na beses ako pabalik-balik. Tapos may dala akong ganyan, yung parang yun, ano bang tawag noon? Hindi na kasi uso yun ngayon eh, kasi yung tubig kusang may grepo na bawat bahay. So, nung unang panahon, 2 banga yung malamig, yung parang jar na lamig-lamig ng tubig. Naghahakot ako ng tubig, pinupuno ko lagi yun. Nagdala akong ganyan, yung nilagay dito, lalagyan ng tubig. Ayun mga guys, isa rin yung cause kung bakit nagkaroon ako ng maraming mga dinaramdam ngayon. At saka pangalawa yung pagkain, yung lifestyle. Hindi na siya maiwasan na ang kakainin namin ay hindi na mga fresh. Tapos dito sa Taiwan po, yung air, hindi siya fresh. Kasi napalibutan po kami ng maraming factory. Kaya, ang dami nga yung mga, mas nagkaiksi-iksi ang buhay. So, yun yung sinabi ko kanina, sana napanood nyo, na mayroon tayong pag-asa sa inaharap. At itong pag-asa na to ay nagbigay sa atin ng direksyon, na hindi tayo masyadong
masyadong maapektuhan sa pangyayari ngayon. Naapektuhan man tayo, pero at least alam natin na may pag-asa tayo. Ayan, that's it. Thank you so much mga friends. So now is the ano na talaga, hinto na talaga kasi tapos na yung 6 minutes, 8 minutes. So, lahat-lahat ng video na ito ay 1 oras. Salamat ng marami. Thank you. Hindi na talaga. Tapos na. Stop na talaga. Bye. Paano ba yun? Love. Tapos, love. Tapos, love. Big heart.